Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Hataw Balita ngayon. May hindi kagandang balita po para sa mga motorista dahil magkakaroon po ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis ngayong araw ng Martes, May 21. Pati po sa magkakahiwalay na abiso ng mga oil company, tataas ng 25 sentimos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon naman ng kaunting rollback na 10 sentimos sa presyo ng kada litro ng gasolina. Madaragdagan naman ng 30 sentimos ang singil sa presyo ng kada litro ng kerosina. Tinitignan pa rin dahilan ng industry players ang pabago-bagong galaw sa presyo ng langis sa international market. Ayon naman sa Department of Energy, epekto ang paggalaw sa presyo ng pagtaas ng oil prices sa world market dahil sa inaasahang increase sa oil demand ng malalaking bansa. Hataw Balita ngayon. Nag-deploy kahapon May 20 ang Philippine Coast Guard o PCG ng mahigit 100 tauhan sa 6 na kritikal na rehiyon sa bansa tulad sa Mindanao. Ayon sa PCG, pagtutuunan nila ng pansin ang mga krimen na nangyayari sa mga nasabing rehiyon. Partikular na sa Central Luzon, Southern Tagalog, Central Visayas, Western Visayas, Northern Mindanao at Southwestern Mindanao o Zamboanga Peninsula Region. Paliwanag ng PCG, wala namang ipinadala sa bahagi ng West Philippine Sea dahil tutugunan naman nila doon ang mga isyong domestic o lokal tulad ng illegal fishing at human trafficking. Naasahan na madaragdagan pa ang bilang ng mga ide-deploy na tauhan ng PCG para lalong mapalakas ang pagsugpo sa mga illegal na gawain sa mga karagatang sakop ng bansa. We have identified these 6 critical districts first so that we could augment and intensify our fight against human trafficking, drug smuggling, arms smuggling, and other maritime infringement inside the territorial jurisdiction of our municipalities in the area. Hataw Balita ngayon. Hinamon ng National Task Force West Philippine Sea ang China na buksan ang Bajo de Masinloc sa isang international scrutiny o kumuha ng isang third party para maimbestigahan ang nangyaring pagkasira ng pinagtatalo ng bahura. Ayon sa ahensya, nakakaalarma at nakakabahala na aniya ang sitwasyon sa Bajo de Masinloc dahil sa pag-ubos ng mga giant clam at iba pang likas na yaman doon. Sa mga larawang ipinresenta ng Philippine Coast Guard o PCG mula 2016, kung kailan lumabas ang ruling ng The Hague na pagpreserba at pagprotekta sa mga giant clam at coral reef sa West Philippine Sea, lalo na sa Scarborough Shoal, patuloy na inubos at sinira ng mga mangingisdang Chino ang bahura na kinukonsinti naman ang umano ng China. So nakakalungkot po na many years after the finding of the 2016 arbitral ruling, wala nagbago. No, sinisira pa rin ng Chinese fishermen and by extension tolerated by the Chinese government the environmental destruction in many parts of the South China Sea, West Philippine Sea, and in particular Bajo de Masinloc. Hataw Balita ngayon. Nakiusap na sa Kongreso ang Philippine Coast Guard o PCG na tapusin na sa lalong madaling panahon ang pagdinig sa umano'y gentleman's agreement sa West Philippine Sea. Para sa institusyon, may hindi mabuting bunga ito para sa publiko dahil lumikha lamang ng pagkakawatak-watak sa mga Pilipino. Sa kabila nito, magkakaiba naman ang naging posisyon ng mga kongresista sa nabanggit na usapin. We appeal that this hearing be concluded as soon as possible time, as this has the potential to divide our people and this has the potential to confuse us on the ground. It is just an appeal, Your Honor. There is no agreement, and if there is such an agreement, tapos na. I think that is the best position for us. That if it is proven that there was that agreement, shouldn't there be accountability, Mr. Chair? Because that would be
betrayal of the Constitution. Hataw Balita ngayon. Tinanggalan na ng Department of the Interior and Local Government o DILG ng police power o control sa local police si Banban Tarlac Mayor Alice Go. Kaugnay ito sa questionabling nationality ng alkalde at ang kahina-hinalang koneksyon ito sa mga illegal na aktibidad ng Philippine Offshore Gaming Operations o POGO sa Tarlac. Di naman ididetalye ni Interior Undersecretary Lord Villanueva ang eksaktong naging findings ng kanilang fact-finding report ukol sa issue, ngunit nakakita umano sila ng serious illegal implications. Hataw Balita ngayon. Formal nang naihalal bilang Senate President si Senator Cheese Escudero ilang araw bago magsara ang sesyon sa Senado. Kasunod ito ng ginawang pagbaba naman sa pwesto ni Senator Juan Miguel Mig Zubiri. Sa kanyang talumpati, nagpasalamat ito sa suporta ng kanyang mga kapwa-senador at mga empleyado ng Senado. Binigyang diin din ng mambabatas na ginawa nito ang lahat para maging independent ang Senado sa ilalim ng kanyang pamumuno at tumindig laban sa panggigiit ng China sa West Philippine Sea. Samantala, kasunod naman ito ang panunumpa ni Senator Escudero habang kasama sa kanyang tabi ang aktres na si Heart Evangelista. Nagpasalamat si Escudero kay Zubiri at nangakong gagawin ang lahat para sa nagkakaisang Senado sa ilalim ng kanyang pamumuno. I have never dictated my position on any of you. You know that. I've always supported your independence, which is probably why I face my demise today. I failed to follow instructions from the powers that be. Simple as that. My hats off to you, Senate President Zubiri. I salute you and I hope I will make you proud. Maraming salamat po muli sa tiwala at nakahanda po akong pagsilbihan kayo sa anumang makakaya natin habang sabay-sabay natin pinagsisilbihan ang bansa at ang sambayan ng Pilipino. Hataw Balita ngayon. Humiling kahapon May 20 si International Criminal Court o ICC Prosecutor Karim Khan ng mga arrest warrant laban kay Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, Israeli Defense Minister Yoav Gallant at 3 lider ng Hamas dahil sa umano'y war crimes. Ayon sa ICC Prosecutor, may sapat siyang mga dahilan para patunayan ang pananagutan ng mga nabanggit na opisyal, lalo na sa krimen laban sa sangkatauhan. Naninindigan si Prosecutor Khan na kailangan na anyang patunayan sa lahat na naipatutupad ang international humanitarian law sa sinuman at sa kahit anumang sitwasyon sa gitna ng mga kaguluhan sa mundo. Hataw Balita ngayon. Tatlong barangay na ang apektado ng African Swine Fever o ASF sa bayan ng Tiwi sa Albay. Si Jerry Galicia, humahataw. Hataw Balita ngayon. Umabot na sa 3 ang mga barangay na naapektuhan ng sakit na African Swine Fever o ASF sa probinsya ng Albay. Nasa mahigit 300 baboy na isinailalim sa depopulation ng Albay Veterinary Office simula na may magpositibo sa ASF simula noong May 12. As a matter of fact, 2 lang po na barangay ang nag-positive, pero nadamay po sa Saro. So Barangay Lourdes, dahil sa pag-plat po ng 500 meters, nakasabay po kanyan sa portion kan Barangay Lourdes. Matatandang nagsimula ang detection ng ASF sa Tiwi noong nagpositibo ang sample meat ng isang baboy na dapat sana ay kakatayin. Ngunit napag-alaman na hindi fit for human consumption dahil sa naninilaw nitong kulay. Nagpadala pa ng ilang sample ang Albay Veterinary Office upang makumpirma kung may iba pang baboy na apektado nito. Ayon kay Albay Veterinary Office Head Dr. Pancho Melia, ang isinagawang depopulation ay nakabase sa Department of Agriculture Administrative Order No. 22 Series of 2020. Base sa nasabing kautusan, maaaring magsagawa ng mass culling dahil sa pagkakaroon ng ASF sa lugar. Ang mass depopulation ay isinagawa sa loob ng 500-meter radius ng lokasyon ng mga baboy na nagpositibo sa ASF. Kaya kahit ang mga positibong kaso ay naitala lamang mula sa Barangay Horoan at Bariis, apektado rin ang bahagi ng Barangay Lourdes.
So with these parameters na nakita po natin sa datos, kaipuhan talagang magmaskaling. Actually po, nung nagkakondusir po kami kay maskaling, may mga original po duman na halos nagagadanan na din. So ganun po ka-delikado po. Nitong Mayo 12, nasa 321 mga baboy ang naitalang pinatay gamit ang electrocution sa mga nasabing lugar at nasa 79 hog raisers naman ang naapektuhan nito. Ayon pa kay Dr. Melia, ang Department of Agriculture ay magbibigay na tig-5,000 piso kada ulo ng baboy para sa mga hog raisers na may pinatay na 20 baboy pataas, maliban na lamang sa mga biik, bukod pa sa financial assistance na ibibigay ng lokal na pamahalaan ng Tiwi. So yun po ang inot na naisip ni to equip them with this technology para po igwa man lamang sindang pagkabuhay. Kasi po sa pagka-compute ni almost kung madadagos po ining sentineling, baka po 90 days to 100 days na makakapag-urig. Bukod sa maskaling, nagpatupad rin ng border control sa lugar at inabusuhan ang mga hog raisers na mag-disinfect ng mga kulungan ng baboy upang masiguradong hindi na kumalat ang virus. Jerry Galicia, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. 10 estudyante ng Santa Ana National High School sa Davao City ang hindi matay pasado alas 6 kagabi May 20. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nagpa-practice ang mga estudyante sa loob ng Camp Auditorium para sa kanilang recital. Pero bigla na lamang umanong nag-panic attacks ang mga estudyante at nahirapan sa paghinga ang ilan sa kanila dahil sa mainit na temperatura sa loob ng auditorium at kakulangan ng ventilasyon. Agad naman silang inassess ng Davao City Fire District Emergency Medical Services at Davao City Central 911. Ayon sa mga otoridad, nasa maayos na kalagayan ng mga hinimatay na mga mag-aaral. Nasa mahigit 1.3 million pesos na halaga ang hinihinalang shabu at ang nasabat habang 2 high-value individual naman ang arestado sa isinagawang drug buy-bust operation ng Philippine Drug Enforcement Agency, Pangasinan Regional Drug Enforcement Unit at Binmali Police sa Barangay Tombor, Binmali, Pangasinan, bandang alas 4:20 ng madaling araw kahapon, May 20th. Nakumpiska sa dalawang suspect ang nasa 200 gramo ng umano'y shabu. Nahaharap naman ang mga naarestadong suspect sa kasong paglabag sa Section 5, Sale of Dangerous Drugs, Section 11, Possession of Dangerous Drugs, at Section 26, Conspiracy to Sell Dangerous Drugs sa ilalim ng Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagdaos ng malakihang rally ang far-right Vox Party ng Espanya kasama ang ilang mga kilalang politiko. Ayon sa grupo, layo ng aktibidad na ipagpatuloy ang mga naunang pagsusumikap sa Warsaw upang ipagtanggal ang Europa laban sa mga tinatawag na panloob at panlabas na banta at upang itaguyod ang isang alternatibong landas sa globalisasyon na di umano'y nagbabanta sa kalayaan ng mga bansa sa Europa. At mula sa Montreal, Canada, may humahataw na balita. Si Chris Pugaban live. Hataw Balita Ngayon. Chris, sino-sinong mga malalaking opisyal ang dumalo diyan sa naturang kilos protesta? Yes, magandang umaga, amigo Sherwin. Nagdaos ang far-right Vox Party ng isang malaking rally na dinaluhan ni Javier Milei, ang Pangulo ng Argentina, kasama ang iba pang mga international na kaalyado noong linggo, May 19. Umabot sa halos 11,000 na tao sa Madrid, Espanya ang nakilahok dito. Bahagi ito ng 2 araw na summit na naglalayong palakasin ang ugnayan ng mga nasyonalista at populistang mga partido sa Europa. Ang layunin ng summit ay ipagpatuloy ang mga naunang pagsusumikap sa Warsaw upang ipagtanggol ang Europa laban sa mga tinatawag na panloob at panlabas na banta at upang itaguyod ang isang alternatibong landas sa globalisasyon sa di umano'y nagbabantang kalayaan ng mga bansa sa Europa.
Amigo, pinangunahan ni Santiago Abascal, ang leader ng Vox, ang rally kung saan tinalakay nila ang mga isyong kinakaharap ng Europa, partikular na ang mga usapin ng soberanya laban sa globalization. Kabilang din sa mga dumalo sa summit ay sina Viktor Orban ng Hungary at Marine Le Pen ng France. Chris Fugaban, humahataw sa balita ngayon. Alright, maraming salamat, Chris Fugaban mula sa Montreal, Canada. Hataw Balita ngayon. Nagpatuloy ang hukbo ng Israel sa kanilang mga pag-atake sa Gaza. Nagresulta ito ng pagkamatay ng maraming Palestino sa sentro ng nakubkob na enclave. Ito ang humahataw na balita ni Gerald Moral. Hataw Balita ngayon. Nagtungo sa Israel si United States National Security Advisor Jake Sullivan upang makipag-usap sa mga mataas na opisyal. Inaasahang hihimok sa mga leader ng Israel si Sullivan para magkaroon ng isang depenidong hakbang sa kanilang opensiba sa Gaza at upang maiwasan ng isang broader assault sa timog na lungsod ng Rafah. Sa panahon ng kanyang pagbisita, nakipagtulungan si Sullivan sa presidente ng Israel na si Isaac Herzog at ang Prime Minister na si Benjamin Netanyahu at sumumpa na magpatuloy sa opensiba sa Rafah sa kabila ng mga alalahanin mula sa Estados Unidos. Ayon sa United Nations, halos 800,000 na Palestinian ang inilipat mula sa Rafah nang ang Israel ay nagsimula ng kanilang assault sa lungsod noong nakaraang linggo. Dahil dito, kinundina ng mga opisyal ng UN at mga grupong nagtatanggol sa karapatang pangtao ang nasabing hakbang. Ang pamahalaan ng Israel ay naniniwala na ang isang militar na operasyon doon ay kinakailangan upang puksain ang huling puwersa ng Palestinian group, Hamas. Ang militar ng Israel ay nagdadala ng mas malakas sa pag-atake sa himpapawid at sa lupa sa buong teritoryo ng Palestine na may kasamang airstrikes na nagdulot sa pagkamatay ng hindi bababa sa 31 tao sa Nusayra Refugee Camp sa sentro ng Gaza. Ipinahayag ng Civil Emergency Service ng Gaza na natagpuan ng mga rescue teams ang mga katawan ng 150 Palestinians na pinatay ng hukbo ng Israel sa mga nakarang araw. Bilang karagdagan, 300 buhay ay nasaktan sa pamamagitan ng Israel air at ground fires. Gerard Moral, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Patuloy na hinahanap ng mga otoridad si Iranian President Ibrahim Raisi at si Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian. Kasunod nito, nang nangyaring pagbagsak ng sinasakyan nitong helicopter noong linggo habang pabalik mula sa border ng Azerbaijan. Ito ang humahataw na balita ni Miguel Rey de Leon. Hataw Balita ngayon. Kinumpirma ng mga opisyal ng Iran ang pagkamatay ni Iranian President Ibrahim Raisi, Foreign Minister Hossein Amir-Abdollahian at 7 pang pasahero at crew members sa western region ng bansa. Ayon sa state media ng Iran, sakay nila ang isang US-manufactured Bell 212 helicopter. Naging mahirap para sa rescue crew members at ambulansya ang recovery efforts dahil na rin sa maulan, foggy at mountainous terrain sa area ng crash site. Sa ngayon ay nagpapatuloy pa rin ang investigasyon ng mga opisyal at wala pang inilalabas na report kung bakit bumagsak ang helicopter. Ang pagkamatay ng Iranian President ay kasabay ng patuloy na tensyon sa Middle East, partikular na ang nangyaring Iranian drone at missile attack sa Israel bilang tugon sa naganap na Israeli strike sa Syria consulate. Samantala, sinabi ng Supreme Leader ng Iran na tatayo bilang presidente nito si Vice President Mohammad Mokhber sa loob ng 50 araw bagong isang mandatory presidential election. Ang Supreme Leader ng Iran pa rin ang may huling desisyon ukol sa foreign policy at nuclear program ng bansa. Una nang sinigurado nito sa mga Iranian na walang magiging gambala sa state affairs. Nagkaroon naman ng moment of silence ang United Nations Security Council members para sa namayapang Iranian officials. Gayon din, nagbigay ng pakikiramay ang ilang mga bansa kabilang ng China at maging ang Pilipinas. Miguel Rey de Leon, humahataw sa balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong
ng Martes. Panoorin po natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau Pag-asa. Sa ngayon po, wala pa rin tayong binabantayan or minomonitor na low pressure area o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, at yung weather system na patuloy nakakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa ay yung easterlies or yung mainit na hangin na nagagaling sa karagatang Pasipiko. Although sa ngayon po, kung makikita po natin sa latest satellite image, may mga kaulapan po tayong namamataan sa ilang bahagi ng ating bansa, pero hindi po siya tumatagal at panandilian lamang. Ito po yung mga isolated thunderstorms, kadalasan po yan nararanasan sa hapon sa gabi. So asahan pa rin po natin ngayong araw magpapatuloy yung mainit at malinsangang panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, liban na lamang yung mga tsansa ng mga panandaliang buhos ng ulan. Sa kalagayan po ng ating karagatan, wala pa rin po tayong gale warning sa ngayon, kaya malaya pa rin makakapalaot yung ating mga kababayan na may mga maliit na sasakyang pandagat. Ngayong umaga, si Haring Araw ay sisikat ng 5:27 a.m. at lulubog mayroong 6:19 p.m. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Rhea Torres. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo magpasalamat sa Diyos na may lalang. Umabot na sa minimum operating level na 180 meters ang water level sa Angat Dam watershed na pinaniniwala ang epekto ng sunod-sunod na sobrang init ng panahon. Dahil dito, kasalukuyan ng binabawasan ng Metropolitan Water Works and Sewerage System ang water pressure sa mga consumer sa Metro Manila para makatipid sa tubig. Si Nestor Torres, humahataw! Hataw Balita ngayon! Binawasan na ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS ang water flow o water pressure ng tubig sa Metro Manila. Ito'y matapos na bumaba na kahapon, May 20, sa 180.69 meters o nasa minimum operating level na ang Angat Dam. Ayon kay Patrick James Dizon, ang Department Manager ng MWSS, 4 pounds per square inch o PSI ang ibinaba sa supply ng tubig sa Metro Manila mula alas 10 hanggang alas 4 ng madaling araw. Ayon sa MWSS, kailangan nila itong gawin para makakonsumo at makatipid, lalo na ngayon na lumitaw na halos ang lupa sa paligid ng Angat Dam. In-approve po ng MWSS from 7 PSI, ito yung pressure po ng tubig, to 3 PSI na lang. For the MWSS, ang mini-maintain na po natin na allocation is 52 cubic meter per second kasi base po yan sa ating pong demand projection for our customers kasi kapag nabawasan po tayo ng 52 CMS, nagkakaroon na po tayo ng mga interruption. Pressure reduction po natin. Binabawasan lang po natin yung pressure para po hindi po bumubulwak po. Ayon naman sa ilang netizens sa parting Taguig, sa ngayon hindi pa nila nilaramdam na binawasan sila ng tubig. Hiling sana nila na mag-abiso muna ang MWSS bago sila magbawas nang hindi naman mabigla sa sitwasyon. Sa ngayon po wala po naman pong pagbabago ng pressure ng tubig dito sa Metro Manila. Ngayon po kung magbabawas po sila ng tubig, sana po magkaroon po ng abiso. Sinabi naman ni Dizon na wala namang dapat ikabahala sa pagbaba ng level ng tubig sa dam. Anya, normal lang naman ito sa kanila taon-taon mula Enero hanggang Hunyo ay talagang ramdam nila na sumasadsad ang tubig. Normal situation po yan from January to June ay talagang pababa po yung ating pong reservoir. Pero pagdating po ng by start ng June hanggang July, August, September hanggang December, aakyat na rin po yan. Ganyan po yung trend po historically po ng ating pong reservoir. El Nino man yan, La Nina man yan, or normal weather conditions, ganyan po yung trend po ng ating pong reservoir. Samantala, para sa MWSS, kailangan nilang ma-maintain sa 52 cubic meters per second na lokasyon ng tubig sa kanila. Sa ngayon, 49 CMS na ang nakukuha ng MWSS sa Angat Dam, habang pagdating sa National Irrigation Authority naman ay 12 CMS ang nakukuha nila sa Angat Dam. Subalit dahil crop season na o anihan na, humiram muna ng 3 CMS na tubig sa MWSS para masapatan ang water supply sa Metro Manila. Nestor Torres, humahataw sa balita ngayon.
Balita ngayon. Biyahing Dumaguete City kahapon si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang pangunahan at personal na iabot ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa sa mahigit 2,000 magsasaka sa Central Visayas. Ayon sa Pangulo, ang sakripisyo ng mga magsasaka ang nagpapalakas sa ekonomiya ng bansa. Si Gladys Tuwabi, humahataw. Hataw Balita ngayon. Nagpaabot ng pasasalamat at kagalakan ang nasa 2,426 agrarian reform beneficiaries o magsasaka sa Central Visayas dahil sa natanggap nitong mga titulo ng lupa na matagal na nilang pinapangarap. Personal na bumisita kahapon May 20 si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. upang personal na iabot sa mga benepisyaryo ang naturang regalo para sa mga magsasaka. Tinatayang may kabuang sukat na 2,866.5 hectares ang naipamahaging mga lupain. Kabilang sa mga masayang tumanggap ng titulo ang ilang senior citizen na halos ibinuhos na ang kanilang panahon sa pagsasaka. Anila, ito ang unang pagkakataon na magkakaroon sila ng sariling lupang sakahan. Salamat! Daghang salamat! Malipay ko! Sa daghang kalipay, pasalamat! Naghihatag ang akong panginabuhian. Amo anak yun kay hindi na may titulo na mo. Ako nagapasalamat yun sa atong presidente nga iya kining gibuhat ang pagpaluat sa among mga titulo dara sa among gitikad ni yuta sa kanlaon. Dako gid ang among pagpasalamat sa iyang mga gibuhat alang sa among mga kaiwan dito sa among mga gipangtikad na yuta sa among asosasyon. Bukod dito, ipinagkaloob din ng Pangulo ang ilang farm machineries at equipment na nagkakahalaga ng 17.5 million pesos para sa ilang agrarian reform beneficiaries organization. Itinurn over din ang 7 farm-to-market roads na nagkakahalaga ng 100 million pesos na pinondohan sa ilalim ng Agrarian Reform Fund. Ang pamamahagi ng mga titulo ng lupa ay ilan lamang sa inisyatibo ng pamahalaan para matulungang paunlarin ang pamumuhay ng mga magsasaka hindi lamang sa Central Visayas, kundi sa buong bansa. Sa naging talumpati ni Pangulong Marcos, inihayag nito na ang mga magsasaka ang nagsisilbing pundasyon sa ekonomiya ng bansa. Naway maging inspirasyon ng mga titulo at tulong na ito upang lalo pa ninyong pag-ibayuhin ang inyong pagsisika para sa sarili, para sa inyong mga pamilya at kasama na rin para sa ating bansa. Kayo ang pundasyon ng mahigit ng 100 milyong Pilipino. Ang iyong mga ani ang nagpapalakas sa ating mga mamamayan at ang inyong mga sakripisyo ang nagpapasigla sa ating ekonomiya. Umaasa ang Pangulo na magsisilbing inspirasyon sa mga magsasaka sa bansa ang tulong na kanilang natanggap, na inaasahang magpapaunlad sa kanilang mga buhay. Gladys Tuwabi, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. Sa layuning makatulong sa mga nasa sektor ng pangingisda, nagsagawa ang BFAR Bicol ng 2 araw na fish processing training sa probinsya ng Sorsogon. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita ngayon. Aabot sa 34 na miyembro ng iba't ibang Fisher Folk Association sa probinsya ng Sorsogon ang sumailalim sa 2 araw na fish processing training ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol sa Santa Magdalena, Sorsogon noong nakaraang linggo. Layo ng naturang pagsasanay na mapaangat pa ang produksyon ng bangus sa naturang lugar sa pamamagitan ng mga makabagong inobasyon ng pag-aalaga ng bangus at mga processed food na gawa sa bangus. Bahagi ng mga kaalamang itinuro sa mga ito ay ang tamang deboning ng isdang bangus at mga teknik sa pagsasagawa ng fish processing. Kasama rin sa itinuro ay ang proper fish handling, hygiene practices at food safety. Ayon sa BFAR Bicol, nais ng ahensya na mas tumaas pa ang kalidad ng mga processed product na gawa sa bangus sa rehiyon para sa mas mabilis na komersyo. Target din ng ahensya na ang Bicol Region ay maging isa sa mga rehiyon na magsusupply ng mga processed bangus products sa iba't ibang lugar sa bansa.
Brian Baldarahe, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Inihikayat ng Department of Agriculture ang mga kabataan sa Davao na sumali sa beekeeping. Layo ng nasabing aktibidad na mapataas ang produksyon ng pulot o honey sa Reunion. Sila Lane Moreno, humahataw! Hataw Balita Ngayon. Patuloy na tumataas ang demand ng pure o raw honey sa bansa ayon sa Department of Agriculture. Pero mababa naman ang supply nito dahil sa kakulangan ng mga beekeeper. Hamon din sa apiculture ang climate change, urbanization at pesticides. Sa pagdiriwang ng World Bee Day kahapon, May 20, hinikayat ng Department of Agriculture 11 ang mga kabataan na pag-aaralan din ang beekeeping. Malaki anya ang kanilang potensyal para mapalakas ang apiculture industry sa Davao. Ayon pa sa DA11, maraming mga wild bees sa Davao pero kakaunti ang honey dahil iilan lamang ang marunong mag-culture ng mga bubuyog para sa honey production. So, ginatagaran mo importansya sa mga batanon nga instead nga ilang time to dito sa mga gadget, bisan itong mga high school level pa lang, encourage na naman mag-engage sa bee. Ipinaliwanag naman ng DA na hindi delikado ang mga cultured bee maliban na kung sila ay maipit o sasaktan. Maliban sa mga kabataan, hinikayat din ng mga farmers na mag-alaga ng mga bubuyog para mapataas ang kanilang produksyon. Tulad na lamang ni Jerome na tumaas ang inaning bunga ng kanyang mga pananim na durian, lansones at saging sa tulong ng mga bubuyog. 30 to 40% ang increase. In terms of quality, mas daghan. Kay mas daghan pag ma-pollinate ang kuan. Mas daghan ang mabuo nga prutas with the help of bees and pollinators. Malaki ang papel na ginagampanan ng mga bubuyog sa ating food security dahil kung wala sila ay wala rin tayong pagkain. Tumutulong rin ang mga ito para mapataas ang produksyon ng mga pananim sa pamagitan ng pollination. Ilan sa mga pananim na kailangan ng pollination para maparami at kalidad ang bunga ay ang mangga, coffee, kakao, niyog, avocado, pomelo, passion fruit, pineapple, sunflower, papaya at kalabasa. Lalaine Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Nanawagan ang bagong Taiwanese president sa China na tigilan na nito ang military at political threats sa kanilang bansa. 6 na Chinese aircraft namataan sa Taiwan Strait ayon sa Defense Ministry ng bansa. Mula sa Toronto, Canada, may humahataw na balita si Jenny Rico. Live! Hataw Balita Ngayon! Magandang araw, Jenny. Ano pa ba yung naging mensahe sa China ng bagong Taiwanese president sa kanyang inauguration? Beverly, bukod sa panawagan ni Lai Ching-te, ang bagong Taiwan president, na tigilan na ng China ang mga banta nito sa kanilang bansa, maging politikal o militar man, sinabi rin ito na tanging ang kapayapaan lamang ang dapat manaig at nararapat ito irespeto ng Beijing. Madalas umanong makikita ang Air Force at Navy activities ng China malapit sa Taiwan. Nitong nakaraang Lunes lamang, May 20, ay 6 na Chinese aircraft na ang namataang dumaan sa median line ng Taiwan Strait ayon sa Defense Ministry ng bansa. Ayon pa sa ahensya, isa sa aircraft ng China ay nakita 80 kilometers lamang ang layo sa northern Taiwanese port ng Keelung City. Wala namang naging reaksyon ang China higil sa mga naging pahayag ni President Lai na tinagurian nilang separatist. Balik sa iyo, Beb. Yes, Jenny, kamusta naman ba yung relasyon ng Taiwan sa iba pang mga bansa? Bev, sa kasalukuyan ay nasa 12 bansa ang may formal diplomatic ties sa Taiwan at kasama rito ang Canada, Japan, Germany at Paraguay. Nagbigay naman ng congratulatory message si US Secretary of State Antony Blinken sa bagong presidente at sinabing bagamat wala silang opisyal na relasyon sa Estados Unidos, ay sana ani ay mapanatili ang kapayapaan at stability ng Taiwan Strait. Beverly. Okay, maraming salamat Jenny Rico mula sa Toronto, Canada, kung saan ipinagdiriwang ang Taiwan Fest tuwing buwan ng Agosto kada taon. Hataw Balita Ngayon!
Pinag-aaralan na sa New South Wales, Australia ang inaasahang pagpapatupad ng ban sa paggamit ng ilang social media sa mga batang mas bata sa 16 years old. Itong umahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Pinag-iisipang ipatupad sa New South Wales, Australia ang posibleng pagban ng social media sa mga under 16 upang maprotektahan ang mga minor de edad mula sa mga pinsalang dulot ng social media. Ayon kay New South Wales Premier na si Chris Minns, nakikita na sa mga kabataan sa kasalukuyan ang masasamang epekto na dulot ng paggamit ng social media. Kaya naman pinag-iisipan ng pamahalaan ng Australia na itaas ang age limit mula sa 13 years old na nire-require ng Facebook, Instagram, TikTok at iba pang mga social media platform at gawin itong 16 years old bago magkaroon ng access sa mga nasabing social media platforms. Subalit ayon kay Chris Minns, kinakailangan muna niyang tingnan kung posible ba itong ipatupad sa buong bansa. Kaya naman nagpahayag ang pamahalaan ng isang state summit upang tingnan ang epekto ng mga social media platform sa mga kabataan. Layo ng naturang summit na pag-usapan at mapagbigyang solusyon ng pamahalaan ng mga magulang, mga eksperto at buong komunidad ang pinakamalaking problema na kinakaharap ng mga magulang sa kanilang mga anak sa kasalukuyang panahon. Ang pagkalulong sa paggamit ng mga devices at access sa mga social media platforms. Umaasa ang mga state premier na kahit sa pamamagitan ng ganitong paraan ay maprotektahan ang mga kabataan sa mga masasamang pinsalan na dulot ng paggamit ng devices at pagkakaroon ng access sa mga social media platforms sa murang edad. Early Briones, humahataw sa balita ngayon. Magsasagawa ng bloodletting activities sa Jeddah bilang pagdiriwang ng National Volunteerism Month. Samantala, gaganapin naman para sa mga kababayan natin sa Korea ang Pistang Pinoy sa Korea 2024 bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas at Migrant Workers Day. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon. What's up, kabayan? Magkakaroon ng bloodletting activities sa Jeddah bilang pagdiriwang ng National Volunteerism Month ngayong buwan ng Mayo. Gagalapin ito sa May 21 alas 10 hanggang alas 4 ng hapon sa Social Hall sa Philippine Consulate General sa Jeddah sa Saudi Arabia. Sa mga nais mag-donate ng dugo ay scan lamang ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Consulate sa Jeddah sa facebook.com/PHLinJeddah. Magbubukas naman ng Philippine Embassy sa Canada sa May 25 para sa Saturday Consular Service. Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport application, notarials, legalization of documents, civil registration at registration para sa overseas voting. Maaari namang mag-book ng appointment sa appointment.ottawape.org or scan ang QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Canada sa facebook.com/PHInCanada. Inaanyayahan naman ang makabayan natin sa Korea sa isasagawang Pistang Pinoy Korea 2024 bilang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas at Migrant Workers Day. Gaganapin ito sa June 9 alas 9:30 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon sa Outdoors Plaza, Busan. Isa sa mga highlights dito ay ang OFW Got Talent kung saan ang mananalo ay makakasama sa mga awit sa launching ng Wish Bus 107.5. Sa mga nais sumali, mag-register lamang sa bit.ly/OFWGotTalent24. At para sa iba pang impormasyon ay bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Korea sa facebook.com/PHInKorea. Lynn Perez, umahataw sa balita ngayon. Hataw Balita ngayon. At sa atin namang mabilis na shoutout. Shoutout po sa mga nakatutok sa atin ngayon ngayong umaga. Lalo na po si Ligaya Alnas, si Oinki Bunso, Elena Yang, Emma Chikuhara at Ron Kunanan. Siyempre yung aking tita, si Tita Nene La Pastor. Amiel. Ako rin, amigo, makikishoutout siyempre kay Nanay Elena Yang na lagi ding papabot ng pagbati sa atin, sa aking nanay, dyan sa Pilipinas at sa lahat ng atin pong mga kapatid sa MTGI. Ayan, Del. Okay, ako rin may mabilis na shout-out kina Sis Mamilet Malyari, Sis Marie, kay Sis Yang. Ganon din po sa organizers and participants ng Kids and Teens Camps ng Camp ng San Diego Local. At hello din po kina Uncle Rick and Auntie Cora Saison ng Marikina City. Sherwin.
Ayun, at sa ating pong mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo, shoutout po sa inyo. Ganoon din sa mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Sa nagpapatuloy na mass indoctrination ng MCGI, day 2 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine time sa official MCGI social media accounts, kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Awit Kapitulo 15, Talatang 2. Siyang lumalakad na matuwid at gumagawa ng katwiran at nagsasalita ng katotohanan sa kanyang puso. At yan po mga humahataw na balita ngayong umaga ng Martes, ika-21 sa buwan ng Mayo 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mula po rito sa Pilipinas, ako po inyong amigo Sherwin Kulubong. At yan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Tuesday morning, May 21, 2024. Mula naman rito sa Zhubei City, Taiwan, ako si Amiel Pascual, Titan. Ako naman si Beverly Saison mula rito sa San Diego, California, USA, na tinaguriang Beach Paradise. At dito sa UNTV at UNTV, Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.